Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, so ngayon po ay magbabasa ulit tayo ng Bible at tatalakayin po natin ngayon ang The Parable of the Growing Seed. Alright, so nasa Mark chapter 4, verse 26 hanggang 34 na po tayo. Alright, so ngayon ay medyo umuulan. At blessing ito kasi kahit paano hindi siya ganun kainit. Alright? So, are you excited? Okay, to hear the Word of God? Alright, so kung ikaw ay excited lagi sa pakikinig sa ating live, alright, so sana matapos natin to. Okay, hanggang sa ating pagtatapos. Alright? So, sige, simulan po natin dito sa Mark chapter 4, verse 26 hanggang 34. So, kung may po kayong Bible dyan, pwede nyo po akong samahan sa pagbabasa. Alright? So, sabi po dito sa chapter 4, verse 26, sabi po dito, "And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep, and rise night and day, and the seed should spring the grow up, and he knoweth not how." Verse 28, "For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he put it in the sickle, because the harvest is come. And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it?" Verse 31, "It is like a grain of a mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. But without the parables spake he not unto them, and when they were alone, and expounded all things to his disciples." Alright, so dito sa ating tatalakayin ay tatalakayin natin dito yung pagtatanim. Okay? Pagtatanim at aalaga at siyempre mag-grow. Okay? So dito sa parable of the seed growing, okay? Na makita po natin dito sa verse 32, "But when it is sown, it groweth up." Okay? Siyempre kapag tayo ay nagtanim, okay? So tutubo ito. Kung yung seed, okay, tutubo, okay, mayroong time na mabilis tumubo, may time na matagal tumubo. So, meron yung time na kami po ay nag-experiment or project kami nung elementary. So, I think yung ginamit namin na seed is yung munggo. Okay, yung munggo ay pagtanim mo lang ng 4 to 5 days or 1 week, tutubo na agad. Okay, nabukasan, meron na agad. So, merong time na tutubo agad, okay? At after that, syempre, yung tinanim natin after 1 month, ganun, or 15 days, so pwede na siyang anihin. So, merong time na mabilis mag-grow, okay? May time na magbubunga agad, okay? Dahil nga, iba-iba yung time, tsaka yung araw, okay? Na yung pag-grow o pagtutubo ng isang seed ay mabilis. Okay, so sometimes tayo ay mabilis tayong umarangkada sa buhay. Okay, sometimes tayo ay ganado, okay, tayo ay nauuna. Okay, sabi nila nga, mayroong time na may nauuna, may time na nahuhuli. Okay, so sa pagtatanim, okay, merong nauuna, may nahuhuli. Sa una, may mabilis, okay, yung iba naman ay matagal. Okay, so depende yan sa ating faithfulness din sa Panginoon, di ba? Kung tayo po ay talagang pabulusok, yan, talagang
na-realize natin na kailangan natin madaliin yung soul winning, okay, pag-invite, pag-disciple, okay, at especially, kailangan nating matuto sa Bible, di ba, sa Word of God. So tayo naman, ahit araw-arawin natin na tayo po ay magbasa ng Bible. Kaya ang mangyayari niyan, tayo ay matututo, okay, at matuto tayo mag-disciple, okay, tayo po ay mag-soul winning, okay, sa pag-soul winning po kasi, okay, yung soul winning is yung tayo po ay to-share, okay, ng gospel o kaya yung magandang balita, okay. So yung iba, hindi nila alam to, pero time will come kapag kayo po ay lagi pong tune in sa ating Facebook Live, maintindihan nyo po ito. Okay, yung sa ating tinatalakay ay sa pagtatanim, okay, at pag-grow, okay, at after mag-grow, ito ay magkakaroon ng bunga. Ganun din sa pag-soul winning o pag-invite, okay, pag-invite sa church, okay, kapag tayo ay nag-soul winning, tapos pag nag-invite po tayo, okay, so tayo ay mag-disciple, tamil ka, magbubunga po tayo. At ganoon din naman po sa ating especially pag-business, di ba? Kapag tayo po ay mag-business, it takes time, okay, bago tayo bumunga o magkaroon ng profit. Sabi nila, 3 to 10 years bago kumita talaga yung business, okay? Kasi nga, may time na may long term na tinatawag, may short term na tinatawag, di ba? So yung iba may short term, mabilis ang kitaan, pero mabilis lang din ito babagsak. Meron time na long term investment, pero tatagal din naman siya. So ganoon din sa ating tinatalakay ngayon, alright? Na kapag tayo po, okay, ay magtatanim, okay, tayo ay maghihintay, magbubunga rin tayo, okay? So sabi dito sa verse 32, but when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. So mayroon pa akong illustration dito na si Apostol Pablo, okay, ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig at ang Diyos ang nag-increase. So sa lahat ng ating ginagawa, pwedeng i-apply po yun sa pag-business, okay, sa pag-build ng relationship, okay, pag-invest sa mga tao, alright. So time will come, magbubunga tayo, tulungan tayo ng mga taong friend natin, relationship natin, sa family natin. Tingnan mo natin ito sa 1 Corinthians, okay, chapter 3 verse 6 to 7. Sabi po dito, I have planted, Apollos watered. So I have planted, sabihin si Apostle Pablo po yung nasulat nito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Sabi ni Apostle Pablo, I have planted, but Apollos watered. Si Apostle Pablo ang nagtanim, pero si Apollos ang nagdilig. Sabi sa last, but God gave the increase. Ang Diyos ang mag-i-increase. Ang Diyos ang magbibigay ng bunga or profit, o kaya mag-i-increase. Okay? Ganun din sa ating pag-business. Okay? So, kung tayo ay nag-invest, okay, at merong magdidilig, mga empleyado, at lagi na po natin tandaan na ang Diyos po yung mag-i-increase kung kalooban niya ba talaga ito. Kaya, we need prayer, we need God, because hindi tatagal yung ating business or investment kung hindi kalooban ng Panginoon. At sabi po dito sa verse 7, so then neither is he that planteth anything. Okay? So kung ano yung mga pilihan natin, kahit ano yan, seed man yan, okay, aspect of, pwedeng dun sa mga farmer, di ba? Sa mga palay, mais, okay, kahit anong mga itinatanim yan. Sabi ko kanina, mag-invest tayo sa relationship, okay, sa mga tao, kasi time will come ay, hindi naman dahil mag-invest tayo, dahil nga, yung reward kasi, pero kahit paano, andun kasi yung nag-invest tayo ng relationship sa mga tao para time will come, kung kailangan nila tayo, di ba? Andito tayo. Kung kailangan rin natin sila, andyan din sila. Kaya natin mag-invest. Pero, sabi dito, okay,
neither he that watereth, okay, but God that giveth the increase. Ang Diyos yung magbibigay ng increase. Kaya kung tayo po, okay, ay merong mga businesses, okay, kapag tayo po ay nag-invest, nagtatanim, lalo pong inuulit, di ba po, na ang Diyos yung mag-i-increase. Alright? So, kung tayo man po ay talagang gusto natin na pagpalain po yung ating ginagawa, okay, gusto natin na mag-sustain yung ating ginagawa, okay, yung ating tinanim ay bubunga, at mararamdaman natin talaga na ito ay blessing ng Panginoon, ipag-pray po natin. Kasi, ang Diyos yung mag-i-increase. Alright? Tayo yung magtatanim, iba yung magdidilig. Alright? At ang Diyos yung mag-i-increase. As you can see, yung 3 part na yun ay talagang kailangan natin. Sabi nga nila, walang self-billionaire or self-millionaire dito sa mundo. Bakit? Kasi kailangan natin yung oras ng iba. Alright? O kaya naman, yung tutulong sa atin. Kaya nga sabi sa Bible, 2 is better than 1. Diba? So, paano pa kaya pag kasama natin ang Panginoon, diba? So, mas lalong lalago, magbubunga, at madaming magsa-celebrate. Okay? Kaya, nawa, okay, tayo ay lagi pong mag-base sa Panginoon. At kami din, we are here din po na mag-share ng Word of God. Okay? Ako po ay nagtatanim, okay? At yung iba ay nag-share, nagko-comment, nagla-like, sila yung mga nagdidilig, di ba? So, ang Diyos din yung mag-i-increase kung kalooban ng Panginoon. At our goal is to share the salvation, yung kaligtasan. Kaya kami po ay umaabot ng mga tao dahil yung iba ay hindi pa nila alam kung saan sila pupunta. Mahirap naman na tayo po ay nagtatanim, tapos talagang nakala natin na tayo ay kumikita ng malaki. Pero paano kapag tayo po ay nagtatanim tayo, tapos talagang kumikita, tapos mayaman na. Pero sabi nga sa Bible, aanin mo yung kayamanan kung yung kaluluwa mo naman ay sa impyerno. Kaya nga kung ikaw, kahit naman hindi mayaman, sabihin natin, okay, kahit hindi mayaman, hindi ka na nga mayaman ngayon, tapos pulubi ka or wala kang pera, di ba? So, tapos wala kang Panginoon, mahirap na yung buhay sa mundo, tapos hihirap pa sa impyerno. Kaya nga, we are here kung ikaw po, di ba? Kung hindi ka paligtas, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, di ba? Mahirap yun, nakakalungkot. Kaya kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, di ba? Dito kami para sabihin, okay, na sabi sa Romans chapter 3 verse 23, di ba? Sabi po doon na lahat ng mga kasalanan hindi makakaabot doon sa kalkian ng Panginoon. Kung hindi mo alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka po, sabi po doon na kapag tayo nakagawa ng kasalanan, hindi po tayo nakapunta doon sa langit. At sa impyerno po yung ating bagsak. Sabi rin sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag tayo po nakagawa ng kasalanan, tayo po ay mapupunta sa impyerno. Revelation chapter 21 verse 8, lahat ng mga sinungaling, marami pang mga sinungaling or marami pang mga kasalanan na pwedeng mapunta tayo sa impyerno. Pero ang lagi po nating tandaan na lahat po tayo yung makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Kahit man magbigay tayo, maging mabait tayo sa mga ibang tao, pero hindi pa rin kasi makakaligtas or matatakpan yung butas na yung kasalanan natin ay matatakpan niya. Okay? Kahit gumawa tayo ng mga mabuti na gawain, hindi pa rin sapat yun para tayo po ay maligtas sa impyerno. Basic lang naman po eh. Sabi sa Bible, okay, na kung gusto natin maligtas, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos na yung nagsabi na ang Diyos yung daan, ang Diyos ang magliligtas sa atin, at ang Diyos ang kailangan natin para tayo po ay maligtas sa impyerno. Ako nung nalaman ko na pupunta ko sa impyerno kasi ako yung makasalanan. Bata pa ako noon,
I was 12 years old, 13 years old. Pero takot na po ako na doon ako sa mapupunta sa infierno. Pero salamat kay Papa ko na siya nag-share ng salvation na pwede palang maligtas sa pamagitan ng Panginoon. Okay, ang Diyos ay napako sa krus, binayaran niya ating mga kasalanan. Okay, so kailangan natin na maabot siya. Okay, kailangan natin na ang Diyos ang pumasok sa ating buhay. At tayo, syempre, yung mauuna. Kumbaga, tayo muna yung, kumbaga, I want to illustrate yung sa Bible din na kailangan mo nang magtrabaho bago kumain. Okay? Kailangan mo nang magpawis para makuha yung reward. So ngayon, hindi naman tayo magpapagod eh. Ang kailangan lang natin is faith. Magtiwala. Manampalataya sa Panginoon. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Okay? If you confess your sin, okay, ikaw ay nagpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon, at taos-puso kang nagpapakumbaba sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay nagtiwala, nanampalataya sa Panginoon, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. Alright? Kaya, ang gusto kong i-point sa'yo, ang gusto ko pong i-point sa lahat po, opo, kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay. Kahit tayo ay medyo mayaman na, kahit tayo ay okay na, pero hindi natin alam, baka hindi pa pala. Kaya mas magandang i-share natin. Okay? Kaya sabi ko nga sa iba, mas magandang maniwala kaysa hindi. Bakit? Kasi kung maniniwala po kayo sa aming sinasabi sa Bible, wala namang mawawala. Eh kung hindi kayo naniwala, may mawawala po sa inyo. Bakit? What if naging totoo? Hindi kayo po naniniwala na meron palang impyerno, na nanganganib pala yung ating kaluluwa. Okay? Hindi po kayo naniniwala. Di paano po yun? Di ba? May nawala po sa inyo kasi sa impyerno. Pero pag hindi naman totoo, tapos naniniwala kayo, wala rin naman nawala. Eh kung gusto ba rin maging wise, hindi maniwala na lang po tayo. Di ba po? Kaya ngayon, kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at gusto mong maligtas sa impyerno ay merong una hindi namamatay, napakainit doon, hindi na solusyonan. Dito, nag-solusyon pa natin. Kailangan pa natin mag-electric fan, mag-aircon, pero doon sa impyerno wala na po. Sobrang init na po doon. At wala na pong fire exit po doon. Pero sa langit, merong street of gold, merong isang puno na 12 fruits, okay? At merong tubig doon, okay? Na parang kristal, okay? At para siyang salamin. Kaya ngayon, kung gusto mong decide ngayon, napapasukin ang Diyos sa iyong buhay, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, okay? Masaya kasi kasama namin kayo. Okay? So ngayon ay sundan mo ako sa prayer. Ito yung prayer nito, ito yung paraan, hindi ito yung daan. Ang daan talaga, ang pinupoint ko ay ang Diyos. Ang Diyos yung magliligtas sa atin. Okay? Kailangan lang natin manampalataya. At magpipray po tayo. Ito po yung acceptance of prayer. Okay? Sinners of prayer. Okay? So, magpray po tayo. Sundan niyo po ako sa prayer. After po that, tapos na rin po tayo. Alright? So, let's pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, if you tinanggap mo ang Panginoon, okay, ikaw po ay okay, ligtas na. Ang Diyos yung nakakaalam, okay, at ako ay share lang ako, instrumento lang po, kung hindi po ako yung magliligtas, kundi ang Panginoon. Kaya kung talagang nag-decide ka po na tinanggap mo ang Panginoon at nagsisi ka sa mga kasalanan mo po, okay, congratulations. At meron na tayong Panginoon at totoong tinanggap natin ang Panginoon. Totoong meron tayong Panginoon. Alright, sabi sa Romans 8:1 na wala ng hatol na kay Kristo. Kaya kung tayo po ay tinanggap natin ang Panginoon, kahit sabihin ng iba na, uy, yung past mo, di ba ganito ka, nagmumura ka, umiinom ka, ganito, puro kasalanan ginagawa mo. Pero kung ngayon, tinanggap mo ang Panginoon, okay, wala nang hatol. Alright? Paano po kapag nakagawa po ng kasalanan? Okay,
Ganon din sa ating mga magulang. Kapag tayo po nakagawa ng kasalanan, pinapalo po tayo. Ang Diyos, kapag tayo po nakagawa ng kasalanan, papaluin niya po tayo. Right? So nawa, kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi andun yung guilt feeling na nakagawa po tayo ng kasalanan. Alright, so salamat po sa inyong panonood. At don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, ating Facebook page. Like and follow para makabot pa tayo ng mga hindi pa po ligtas, okay, sa impyerno. Alright? Kung kayo po yung parang kay Apollos, kayo yung mag-share, magla-like, magko-comment, yan, kayo po si Apollos. Ako si Apostol Pablo na nagtatanim, pero kayo yung magdidilig, pero ang Diyos ang mag-i-increase. Alright? So sana naging blessing itong ating tinatalakay, okay? At kayo po yung laging mag-ingat. Alright? And God bless. See you tomorrow.